So, box alignment talaga ang pinaka-expertise natin sa chassis alignment. Pero yan, box alignment. Itong bossing natin, pang CB650, napapagawa rin siya box alignment. Pero yung pang front box niya kasi na UP, na bengkong, may crack siya konti. At yun yung kailangan gawin. So ito yung mugs ng CB650 na nakapark sa labas. Ito yung mga sira niya ngayon na kailangan natin gawin. So dito sa part na to, malapit sa pito, meron siyang dent. So, paano ba natin makita kung may dent? So, yan. Nakita nyo lumalim siya doon sa part na yan. So, may bengkong dyan sa part na yan. Okay? So, yan. Okay. Malapit, biglang lumayo. So, dyan sa part na yan, mayroon tayong kailangan gawin. So, dito naman, so, kitang-kita naman na may malaking UP dito at saka nagkaroon pa siya ng chip off dito sa part na to. Yan, no? So, dito sa part na to, kailangan tong weldingan para mabalik natin yung forma or hugis ng kanyang mug. So, yan. Makita nyo yun, lumalim din siya. Okay? So ngayon, titingnan naman natin yung ikot niya bago natin siya gawin. So yan, makita nyo, tumatalon-talon talaga yung part na to. Yung labi dyan. Dito naman sa kabila is, meron siya very minimal dahil dun sa mga UP dito sa may left side na to. Okay? So ito yung sira niya ngayon. Kitang-kita na meron siyang mga bengkong or dent, UP. Kaya yun yung nagko-cause na tumatalon-talon yung part dito sa left side. Dito naman sa right side nagkakaroon siya ng wiggle dahil dito sa sira naman dito parang nahatak siya. Nagkakaroon siya ng bali dun sa kanyang spoke. So ito yung kailangan natin gawin. So dahil may sira yung ano niya, yung labi niya, may dent siya dito sa may malapit sa pito. So kailangan tanggalin yung pito na yun kasi iinitan yung area na to. So masisira yung pito pag hindi natin tanggalin. So para iwas makasira sa part, so tanggalin natin para safety. So dito sa akin namin, mayroon talaga tayong machine para dun sa pag-align ng mga box. So kung gusto nyo quality na paggagawa, kailangan mayroon din tayong quality machine na panggawa. So ngayon ito na yung after nung alignment natin dito sa mugs ng CB650. So ito yung mga part na to na may sira. So ito kasi kanina may pingas to, so kailangan natin weldingin tapos formahan natin uli. Okay? So ito na yun, nalinis na siya pero yung welding niya dito sa may kabilang side is lilinisin pa to. Bago natin papalinisin is papakita ko muna sa inyo after nung alignment niya, yung ikot niya. Okay. Una yung alignment. So makita natin ito yung pointers. Okay. So kanina pagka lumapit na yung may dabis area lumalalim. Okay. So ngayon makita nyo pantay pa rin yung ikot niya. Pantay pa rin yung clearance niya. Mula dyan sa paikot niya. So dito sa may spoke na to, mayroon din to pero na-correct na rin yan. Okay, so yun, pantay na ikot niya. Hanggang sa dito sa mas malaking sira. Okay, ayan, okay. Ngayon, check naman natin yung ikot niya. So ito yung ikot niya ngayon. Kung makikita nyo, pantay na yung ikot niya. Wala na yung talon-talon. So dito, kitang-kita na smooth na yung ikot niya. Dito sa kabila, ganun din. So ngayon, kung titingnan naman natin dito yung pinaka pointers niya, kanina nagwi-wiggle siya dito sa part na to. Pero ngayon, na-correct na. So, smooth na. Okay? So dito sa Clinamis, ginagawa namin yung best namin para magawa namin ng maayos yung mga
sira ng mga pinapagawa nyo sa amin. Kagaya ito, Max Alignment. So, ginagawa talaga namin yung best namin. Nagpo-provide kami ng quality machine para mabigyan namin kayo ng quality alignment. Kung meron ding problema ang motor mo, may bengkong or may mga chassis alignment na problema, so pumunta ka lang sa Akrinan at tulungan namin kayo magawa ng maayos yung problema mo at mga kulit natin. Okay? So maraming salamat mga bossing.